Ang sining ay nangangailangan ng totoong sakripisyo. Ang semento ay hindi sapat upang makuha ang kaluluwa ng takot. Kailangan ng buhay na laman. Ngunit matanda na ako, hindi ko na kayang tapusin ang aking huling obra. Ang sumunod na titira sa bahay na ito. Ang aking susunod na obra ang pipili sa kanila. Ang rebolto ang magpapatuloy ng aking sining. Nabitawan ko ang diary. Lumingon ako kay Lara. Lara, mag-impake na tayo please. Pakiusap ko habang umaatras humarap sa akin si Lara. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi sa kanya. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay hindi boses ng isang babae. Ito ay boses ng isang matandang lalaki, gumaralgal at malalim. Tapos na siyang mag-impake, Marco. At ikaw na lang ang kulang. Napasigaw ako sa takot. Tumakbo ako palabas ng storage room pababa ng hagdan. Ngunit pagdating ko sa pinto ng bahay, nakalock ito mula sa labas. Lumingon ako at nakita ko si Lara na dahan-dahang bumababa. Hawak ang isang maso at isang balde ng basang semento. Huwag Lara, ako ito ang asawa mo. Sigaw ko habang sumisiksik sa sulok ng sala. Hindi mo ba maintindihan, Marco? Sabi ni Lara gamit ang sarili niyang boses ngayon. Ngunit may kasamang tawa na tila nababaliw. Walang multo si Don Manuel. Walang sumasapi sa akin. Napatigil ako. Anong sinasabi mo? Ibinaba ni Lara ang maso at tumitig sa akin ng may halo ng pait at galit. 1 taon na ang nakalilipas, Marco. 1 taon na mula noong nagaway tayo sa lumang apartment natin sa Manila. Noong gabing nalaman kong may iba ka. Noong gabing sinaktan mo ako at naitulak kita sa hagdan. Nanlaki ang aking mga mata. Biglang sumakit ang aking ulo. Parang may mga alaala na biglang pumasok sa utak ko na pilit kong ibinaon. Hindi totoo yan, bulong ko. Totoo yan, Marco. Namatay ka nung gabing yon. Nabali ang leeg mo. At dahil sa takot ko na makulong, isinakay ko ang bangkay mo sa kotse at dinala kita rito sa Laguna, sa abandonadong bahay ng lolo ko, kay Don Manuel. Tumingin ako sa sarili kong mga kamay. Bakit parang wala akong maramdaman? Bakit hindi ko marinig ang tibok ng sarili kong puso? Dito ko itinago ang bangkay mo, Marco. Binalot kita sa semento upang hindi ka maamoy ng mga kapitbahay. Ginawa kitang rebolto. Ang reboltong nakita mo sa storage room, ikaw yon, Marco. Sa sandaling iyon parang nabasag ang isang salamin sa aking isipan. Ang lahat ng nakita ko, ang rebolto ng lalaking takot na takot sa storage room, iyon pala ang sarili kong refleksyon. Kaya pala sumusunod ang mga mata nito sa akin. Dahil ako iyon. Ako ang multong gumagala sa bahay na ito. Ang lahat ng kaluskos, ang yabag ng semento, ang amoy ng basang lupa, hindi iyon galing sa kung anong elemento, kundi sa sarili kong nabubulok at sementadong katawan. Lumipat lang ako dito para samahan ka. Pero hindi ko na kaya, Marco. Araw-araw minumulto mo ako. Araw-araw naririnig ko ang boses mo sa loob ng utak ko na sinasabi mong magkasama tayo habang buhay. Kaya ngayon tatapusin ko na ito. Lumapit sa akin si Lara, hindi sa akin na nakatayo, kundi doon sa sulok ng sala kung saan nakalagay ang isang malaking lumang rebolto na gawa sa semento. Tumingin ako sa sulok at doon nakita ko ang aking sarili. Isang estatwang semento, nakaupo at may mukha ng matinding takot. Tinaas ni Lara ang maso at buong lakas na ipinalo ito sa ulo ng rebolto. Kasabay ng pagkasira ng sementadong estatwa, naramdaman ko ang unti-unting paglaho ng aking paningin. Ang huli ko na lang narinig ay ang pag-iyak ni Lara sa gitna ng madilim at umuulang gabi, habang ang aking kaluluwa ay sa wakas ay naging alabok na lamang.